Gusto ko muna palang pasalamatan si Mr. Eli Silvestre diyan po sa LA, sa Amerika. Maraming salamat dito. Kasyang-kasya yung t-shirt na pinadala niya. Dalawa. Ito, isang red, tapos isang anong kulay yun? Parang blue yata. Saka sombrero. Para niya, Mr. Maravillas, ikaw yung may birthday ngayon. Yung ating Pangulo ang may birthday ngayon. So anyway, maraming salamat po, sir. Swak na swak po. Ang ganda. Di ba? Ayan. Beautiful. Di ba? God bless you more. Ngayon, mga kababayan, before nating pag-usapan yung mga maiinit na balita ngayon, kasi arraignment ni Pacquiao, dinala na doon sa Pasig City Court, Pasig City RTC, i-greet muna natin ng happy birthday yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Na-invite sana tayo, kasi may salo-salo sa palasyo. Kaya lang gaol na sa panahon, sabi ko doon sa PCO, next time na lang. Kukover sana natin, mga kababayan ng live, yung salo-salo sa palasyo. Yan o, handog ng Pangulo, salo-salo sa palasyo. September 9 to 12. Tapos ngayon, may activity doon. 13. Yan po. September 13, President's birthday sa Kalayaan Grounds. 4 p.m. Kailan gahol tayo sa panahon. Tapos masama yung panahon dito sa amin. Maulan. Punta sana kami ni Mrs. Gahol sa panahon. Kaya sabi ko, next time na lang. But anyway, happy birthday sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Sunodan lang pala yung birthday ng kanyang tatay, September 11. Tapos, September 13, yung ating Pangulong Bongbong. Ito ngayon yung balita, mga kababayan. First Lady Lisa Marcos, brothers greet, share memorable moments with PBBM on 67th birthday. Yan po ang first family. Malayo-malayo yung heaven and hell. Ang pagkakaiba, mga kababayan, ng diferensya ng Marcos family. Tapos yung, alam na ninyo, malabo po na nakapulburon. Di ba? At maayos yung kanilang malinis sa katawan. Wala kang makitang tato na parang mga bagong labas sa munti. You see? Kita ninyo. Yan ang may breeding, mga kababayan na family. Napalaki ng tama ng kanilang mga magulang. Walang may tupak dyan sa kanila, mga kababayan. Magagalang na pamilya. Yung mga anak magagalang, may pagrespeto sa magulang. Di ba? At hindi mo maringgan ng masasamang salita, mga kababayan. Ganun po. Sabi po sa greetings ni Mrs. Lisa Marcos, sabi rito, First Lady Lisa Marcos was among the first to wish her husband a happy birthday. In a Facebook post, she expressed how proud she was of his accomplishments. Happy 67th birthday to the sweetest and kindest soul I've ever known, she wrote. I'm so proud of everything you have accomplished. And through it all, you've remained the same tender-hearted, compassionate person who first captured my heart. I love you to the moon and back, and I always will. Sabi po ni Mrs. Lisa Marcos. Very sweet po. Buwang pamilya ng Marcos. Hindi yung sabi nga natin, ano yung karapatan ng isang tao to run the country? Ayusin yung ating bansa. Hindi nga naayos yung pamilya, yung bansa pa. Tama ba? Pag hindi po maayos ang pamilya, malabo na maayos ang bansa. Nandun po ang sukatan yan, mga kababayan. Asa ka pa na maayos mo yung bansa. Buhay mo nga hindi mo maayos. Pamilya mo hindi mo maayos. Pero tingnan naman po ninyo itong Pamilya Marcos.
Very sweet po. Pilit na winawasak po ng mga nausog vloggers. Sinisiraan na sinisiraan. Yung pinakalat last week, nagbugbugan daw yung dalawa. Inampas ng ating Pangulo sa ulo ng cellphone si Mrs. Lisa Marcos at sinakal. Sinakalan niya ni Lisa Marcos si President Bongbong Marcos. Itutulad pa ninyo sa inyong mga gawain na mga violente kayo. Walang ganun po. Napaka-sweet yung family po. Tapos pakalat sila ng picture na may latay dito si... Piniki na naman yung picture ng ating Pangulo. Niyagyan dito ng black eye. Tapos may bukol dito. Kung noong panahon mga kababayan, may kasabihan tayo na pictures don't lie. Ngayon pong panahon ng Photoshop, ngayong panahon po ng AI, sinungaling na po yung mga pictures, pati video. Kaya kita ninyo yung pulveron video. Wala man maniwala, sila man lang po. Kasi sila po, na mga nausog, sanay sila sa pagsisinungaling. At pati yung kanilang kasinungalingan ay pinaniniwalaan nila. Ganon sila mga kababayan. May mga tama sa... may tama sa ulo po. Ang mga sinungaling, sabi ng isang psychologist, pag ikaw ay isang pathological liar, mental illness na pala siya. Diniscuss na natin dito last week. Ganon. Kaya yung mga sinungaling, may mental illness sila. Sabi ng isang psychologist, may mga tupak. Kaya tama yung kasabihan, ang sinungaling ay kapatid ng magnanakaw. Alam na ninyo, kaya nabawasan po ng budget. 60% in-slash yung budget. You see, nadala po yung Congress. Pero balik tayo muna dito sa greeting sa ating Pangulong Bongbong. Sabi dyan, in a vlog, Ilocos Norte Representative Sandro Marcos, the President's firstborn, said he deeply respects the President as he has learned and continues to learn so much from him. Yan ang pamilya na may pagrespeto sa magulang. Sabi sa Bible po, honor thy father and thy mother. Di ba? Which is the first commandment with promise. Yan po. So that it may go well with you and that you may enjoy long life on earth. Pag marunong kang mag-honor, magrespeto sa iyong mga magulang, ang promise niya, long life. Di ba? Ganon ang promise ng ating Panginoon. Yes, sabi po ni Sandro, if there's one important lesson that he taught me, I think it's that when you are faced with a problem and you get panicky and go into panic mode, he always says to go away and think first, because whatever your first decisions will always probably not be the best one. Tama po. Pag may problema po, kailangan kalma lang, pag-isipang mabuti, mag-ingat po sa pag-problematika, maglabas ng mga kung ano-anong mga salita. Para niya, Mr. Maravillas, may pinapatamaan ka. O tingnan mo yung isa dyan. Hindi marunong umarap sa problema. Laging tantrums. Ano ang inabot po? Di ba nagka-bol-bol yung buhay niya? Mga kababayan, dama yung budget. Dinadala po kasi sa angas. Immature kasi po. At hindi naturuan ng tama ng magulang. Suwail na anak. Yung tatay, ganun din kasi. Suwail din. Di ba yun ang sabi niya? Yung kwento niya, yung tatay. Suwail din sa kanyang tatay. Ano pa man ang manain ng mga anak? Kundi suwail na pag-uugali. Pero tingnan niyo po itong Marcos.
nakikinig sa advice ng kanyang tatay. Kasi po, ganyan ang sabi sa Bible, honor thy father and thy mother. That is the first commandment with promise. Kaya malamang mga kababayan, si Sandro, susunod pong presidente. Pag umabot na siya sa tamang edad, ngayon hindi pa, pwede siguro senador, parang qualified na siya. Iyan ang mga tao na, itong mga Marcos po, napalaki ng tama. So, ito niya yung sinusundan ko, sabi ni Sandro, yung advice ng kanyang tatay, kasi yun din ang sinundan ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang tatay, sabi ni Sandro. So, I think that's the most useful thing or piece of advice that he's given me because it really has worked. Ngayon, sabi naman po ni Simon, yung pangalawang anak ng ating Pangulo, his father taught him to never stop learning. Mainly, just to always partake in whatever new or whatever is in front of you. Just to always ask questions and to always learn. Huwag mahiyang magtanong. Di ba? Huwag assuming. Kasi may kasabihan tayo, pantas ka man at di lang paham. Mayroon ka ring hindi alam. Kahit pa nag-aral ka sa mga sikat na universities, kilalang mga universities sa mundo, pantas ka man at di lang paham. Mayroon ka ring hindi alam. Ganun dapat para natututo ng tama. At saka, marunong ka dapat makinig. Huwag kang assuming. Yung isa dyan, mga kababayan, ayaw makinig. Matigas ang ulo. Sino man niya, Mr. Maravillas? Alam na ninyo? Yung spoiled brat? Ang tigas ng ulo po. Tingnan ninyo, nagkasabit-sabit po yung buhay niya. Yan kasi, hindi nakikinig. Sabi dito, I think as a general rule, if you are on that path, you cannot really go wrong. Yung bunso, mga kababayan, si Vincent, ang turo daw ng kanyang tatay, is to lead by example. He always taught me to lead by example. You know, you can tell somebody to do something. You can tell somebody to, this is how it should be done. Or this is how you should act. But I think the best way to teach somebody is just to do it yourself and then hope they take on that information. Tama. Hindi yung salita ng salita ka lang. Tapos yung mga sinasabi mo, hindi mo man ginagawa. Di ba? May kilala kayong tao na ganyan? Kung ano yung sinasabi niya, hindi man niya ginagawa. Ang ginagawa niya, baliktad sa kanyang sinasabi. Malabo po. Pag ganyan ang isang leader. Ito yung first family, mga kababayan. Look, President Ferdinand R. Marcos Jr. and First Lady Lisa Marcos shows the injured hand of Vinnie Marcos to Philippine swimming icon Miss Akiko Thompson Guevara during a courtesy call at Malacanang. Kahapon po. Ayan o. Napaka-pogi, mga kababayan, si Vinnie. Na-meet ko na siya in person. Nag-ma-invite kami ni Mrs. doon sa Palasyo Malacanang. O ito po yung na-invite kami ni Mrs. Pina-frame ko na po yung picture namin with President Bongbong. Di ba? Nakamayan ko. Ito si Mrs. Ayos na ayos po. Di ba? Kaya inggit na inggit sa atin yung mga nausog. Yung mga bashers natin, galit na galit po. Ang laging ina-accue sa akin, bayaran, bayaran, bayaran. Wala akong paki sa inyo kasi kilala ko yung sarili ko. Hindi ako apektado sa mga akusasyon ninyo.
Alam naman natin, ang dali na mag-akusa nitong mga taga-nausog. Lahat ng akusasyon nila sa ating Pangulong Bongbong Marcos at kung sino-sinong inaakusa nila, lahat man salto. Fake news. Hindi man totoo, walang napatunayan sila. Puro sakahaka po, mga kababayan. Sabi ni Kong Sandro Marcos, Pap, happy birthday. We all love you so much and I hope you know we always will be behind you 100%. Love you. Simon wished for his dad to stay the cool dad that he is. My biggest wish for my dad in general is just that he stays himself and he says the awesome guy. He stays the awesome guy, the awesome, cool, amazing parent that he's always been. Totoo naman po. Amazing po yung ugali ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Hindi siya mapikon ng mga intrigador. Di ba? Cool na cool po. My biggest wish for my dad in general is just that he stays himself and he stays the awesome guy, the awesome, cool, amazing parent. Vincent hoped the president would find time to do other activities to avoid being stressed too much. Happy birthday, Pap. Please don't get too stressed out. Try and find some free time to go camping. Or camping might be hard now, but yeah, just wish you had more free time. I am really happy to have him for our country, economically, politically. I don't think I could choose anybody else aside from my father. So makikita po ninyo ang magandang pagsasama ng pamilya. A model family, Filipino family. Hindi yung pamilyang hindi mo maintindihan ng di ba? Wasak na pamilya, ang sasama pa ng mga ugali, makikita mo sa kanilang mga pananalita. Alam po ninyo kung ano yung lumalabas sa bibig. Yan po ang tawag dito. Yan po kasi ang laman ng kanyang dibdib, ng kanyang puso. Masama ang kanyang loob. Ang kalooban niya masama. Kaya yung lumalabas sa bibig niya, masasama. That is biblical po. Yan o. Sabi sa Matthew 15:19, For out of the heart come evil thoughts, murder, adultery, sexual immorality, theft, false witness, slander. Yung makikita ninyo kung bakit nakakagawa ng masasama ang isang tao po dahil sa kanyang maitim na puso. Di ba? O, kaya nga po, ito yung susunod nating topic, arraignment ng spiritual advisor ni Maudig, si Pacquiao. Sakto dito po sa verse nating binasa. Yan o. For out of the heart come evil thoughts, murder, adultery, sexual immorality, theft, false witness, slander. Yung slander po, yung paninira. Yung false witness, yung pag-akusa ng kung ano-ano. Di ba yun ang gawain nila? Inaakusa nila ng kung ano-ano yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Wala mang kinalaman sa kanyang problema, yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Iyon ang gawain niya. Kaya, nakulong siya ngayon. At yung mga kasama niya, mga barkada niya, tulad ni Maudigs, yung kinakaharap nilang problema, wala mang kinalaman po yung ating Pangulong Bongbong. Gawain nila dahil sa ginawa po nila, tapos isisisi sa ibang tao. Bakit? Ang ating Pangulong Bongbong Marcos ba ang dahilan ng inyong kaso? Di ba yung nagkaso, pribadong mga complainants? Kasi nga, sabi, inaboso ninyo, biniktima ninyo. Ito na siya ngayon. Embattled Sect Leader, Pastor Apollo Quiboloy arrives at Pasig RTC. Ngayon lang po, kanina. I-play natin po itong report ng yung video nakuha ng Inquirer. Ayan po. Dali lang. Ulitin natin mga kababayan.
Pinagkaguluhan po ng media. O ngayon, ito yung reaksyon ng ating Congress tungkol sa pagka-aresto ni Kibuloy. Ako honestly gusto ko lang magpasalamat sa pulisya for Siya, doing the hard siya. work. To General Torre o to... Congressman Jude Asidre ng Tingog Party List. Commend them because I know how probably hostile that environment was, but there was no letting down and the rule of law. Madaling sabihin na issue to tungkol sa kay Pastor Kibuloy. Pero ako bilang, isa sa pinakamalakas aming advocacy sa Tingog Party List is child welfare and human trafficking. Sabi talaga namin, we should not forget that this issue is not about the perpetrator. It's about the victim. It's about those people who were trafficked, those minors who were sent abroad na pinag-asawa, yung mga biktima ng mga krimen na nangyari doon. Kung si Apollo Kibuloy man ang may sala dyan, nasa korte na po yun ngayon. At natutuwa po tayo na finally justice can, prevail. Yan po yung tamang reaksyon ng isang leader, ng isang opisyal ng gobyerno. Hindi, kung nandun kakampi sa kung sino yung abuser po, perpetrator ng crime, doon ka kumampi. Di ba? Dapat kampi ka sa hustisya. Ngayon, kung hindi siya guilty sa mga akusasyon laban sa kanya, then sigurado naman na yung ating pong korte magdidesisyon ng pabor sa kanya kung hindi siya guilty. Di ba? O ito na yung sinasabi niya na hustisya. Sigaw ng sigaw siya at saka yung kanyang mga followers na hustisya kay Kibuloy. Pagkatapos ayaw humarap sa hustisya. Buti na lang po. Magaling yung ating mga kapulisan. Never surrender sa pagtugi sa kanya. Ayan. So nahuli siya mga kababayan. Nasukol. Kaya sumurrender na lang po. Yan ang tamang kwento. So ano ba yung mga kaso ni Kibuloy para ma-refresh tayo mga kababayan? Ito po, factbox. Key charges against appointed son of God, Apollo Kibuloy. Ito si Apollo Kibuloy pala. Hindi man ito. Ito siya, naka-sunglasses. Nang i-present ng ni DILG Secretary Abalos. Abalos pala. Yan ang mga kaso niya. Sexual abuse and coercion. Kibuloy and his associates were accused of sexually exploiting women and underage girls under the pretense of religious duty. Ang tawag po, divine sex. At yung pinakialaman mga kababayan ni Kibuloy, base sa mga balita, as young as 12 years old, 12 anyos, matindi po, kahindik-hindi. Yan po, the indictment alleged they recruited females aged 12 to 25 as personal assistants or pastorals. It said they had been required to prepare Kibuloy's meals, clean his residences, give him massages, and travel with him. The pastorals were coerced to have sex with Kibuloy during what they called night duty under the threat of eternal damnation and physical abuse according to the indictment. Tawag po, divine sex, matinding pag-brainwash po para magawa niya yung kanyang kalaswaan. Divine sex, PNP shares how Kibuloy allegedly got away with raping minors. Pag hindi ka niya makipag-sex sa akin, impyerno yung kaluluwa mo. Eternal damnation. Matindi po. Yan sabi dito, young girls who were allegedly raped by Kingdom of Jesus Christ founder Apollo Kibuloy stayed mum about the abuse because they were reportedly told their virginity was intact after having sexual intercourse with the Spirit of God, the Philippine National Police said. Ganon katindi yung panluloko ni Kibuloy sa mga minor de edad. Wala mang kaalam-alam sa Bible at yung mga followers niya, ang paniwala po, tama yung tinuturo ng kanilang pastor. Sabi ko sa inyo, si Kibuloy po is a false teacher.
as prophesied in the Word of God, na mag-ingat tayo sa mga bulaang propeta, bulaang guro, kasi lilitaw sila ngayong mga huling panahon. Beware of wolves in sheep's clothing, sabi po sa Bible. Yan po sabi dyan, no? Pagkatapos gamitin di umano ni Pastor Kibuloy itong mga bata, ang sinasabi sa kanila, they are still pure. Intact pa rin yung kanilang pagkababae dahil ang nakipagtalik sa kanila ay Espiritu ng Diyos. The PNP spokesperson said that children were allegedly told by the group that such acts were their passes to heaven. Dahil daw sa pakikipag-sex nila kay Kibuloy, ito na yung pass nila para makapasok sa langit. Ganon kalaswa, mga kababayan. Ganon niya pinagluloko yung mga biktima niya. I don't know how an individual can do those things sa isang bata. I cannot imagine, sabi po ni PNP spokesperson Jane Fajardo, adding that some of the victims, including those as young as 12 or 13 years old, were reportedly raped frequently by the religious leader. Ibig sabihin, paulit-ulit. Yun din po ang sinabi sa atin. Itong particular na bata, na tong pang-Lunes, ikaw pa yung pang-Tuesday, ikaw yung pang-Wednesday, at paulit-ulit na once, not twice. Not once, not twice. Kaya may mga bago pang lumitaw. Magkalima pa, mga kababayan, yung bagong lumitaw na mga bata. Habang ginagawa ng PNP sa panguna po ni General Nicolas Torre yung operations doon sa compound ng Kingdom of Jesus Christ, may mga dumulog sa kanila, sabi po ni Fajardo. Nag-share na rin ang kanilang experience po, yung mga bata, sa pamamagitan ng kanilang mga magulang. You see? So ang daming inabuso po ni Pacquiao. Tapos itong qualified human trafficking po. The indictment of accused Kibuloy and others of participating in a labor trafficking scheme that exploited church members, forcing them into sham marriages and fraudulently obtaining visas to allow them to stay in the U.S. to solicit money. Church members were ordered to inform the public that the donations would help impoverished children when in fact the money directly financed KOGC operations in the lavish lifestyle of the KOGC leaders. Pinapanglimos po, mga kababayan, para isupport yung karangyaan ng pamumuhay ni Pacquiao. Imagine that. Ito, lumalabas itong mga kayamanan niya. Lahat galing po sa panglilimos ng mga biktima niya sa human trafficking activities. Tapos itong money laundering. The indictment also charged bulk cash smuggling and money laundering, alleging that funds were illegally sent back to the Philippines through various means, such as church workers carrying $9,000 in cash, hidden in sacks, and luggage when they returned to Manila. Larger amounts were transported in the KOGC's private jets under Kibuloy's direction. In February 2018, Kibuloy tried to transport over $335,000 in a luggage from California to the Philippines, according to the indictment. Ito yung nahuli, mga kababayan. Doon yata ito nangyari sa Honolulu, Hawaii. Pero yung eroplano nila from California, ngayon, tinake over na ni Maudigs as administrator yung lahat ng assets ni Pacquiao. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin.
Pati mga foreigners po, tingnan ninyo, mga British tourist sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Framing and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kasukasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.